Ang sabi, ang krimen daw na nagaganap sa PhilHealth ay ang tinatawag na white-collar crimes. Kinakailangan nakakaintindi rin ng financial reports at balance statements. Pakinggan nyo si Roque nagsasalita kasi mamaya lalabas ang katotohanan dito yan ang sabi niya, I think Director Giran is the best choice dahil siya ay CPA. Ang dami CPA dito sa Pilipinas, mga kaibigan. May MPA pa nga di ba? Ang dami rin yan. Hindi lang CPA, pati MPA. At lawyer din po. Ang dami, 25 abogado rito, katulad mo. Di ba? Abogado kang naturingan pero wala lihis sa katotohanan ng pinagsasabi nito Wala naman po siyang bahid ng korupsyon. Yan ang isa, walang bahid ng korupsyon. Si Soto naman, ang sabi niya, malinis ang record. Pareho din di ba? Pareho lang din. At merong investigative skill, sabi ni Soto, di ba? Bilangin niyo kung ilan yung mga katangiang ang tawag dito, ibinibihis na parang damit kay dating NBI Director Giran, mga kaibigan. Yun din ang sabi ni Roque, CPA daw at saka lawyer. Daming CPA dito. Wala naman po siyang bahid ng korupsyon. Yan. Anong sabi dito? Etcetera, etcetera. Yan. Ngayon, ayon naman kay Giran, pag tinanong mo naman si Giran, ano sabi niya? Ano masasabi mo sa pagkakatalaga sa'yo bilang hepe nitong PhilHealth Insurance Corruption Este Corporation? Sabi niya, mga kaibigan, I'm very scared. Tatakot daw siya. I'm scared because I don't know the operations of PhilHealth. Patay. I don't know the operations of PhilHealth. Madali sabi, kahit ka pa CPA, kahit ka pa walang bahid ng korupsyon, pinag-uusapan dito, may alam ka ba? Ayan, mga kaibigan, di ho ba? Unlike NBI, hindi raw gaya sa NBI, I knew the operations of NBI. But PhilHealth, wala. I do not know about public health. Patay, mga kaibigan, di ho ba? Direct from the horse's mouth. Yun na nagsasabi. Ngayon, ang tanong dito, mga kaibigan, by the way, itong si NBI o former NBI director, ito yung director na itinalaga ni Pangulong Duterte nung siya'y maluklok 2016 sa pwesto, mga kaibigan. At ito'y nagretiro dahil siya po'y 65 years old na noong 29, kailan ba siya nagretiro? Last year yata di ba, mga kaibigan? So, nung siya nakaupo dyan sa NBI, ito na yung sinasabi ni Soto, tsaka ni Roque, na merong investigative skills. Siyempre, NBI di ba? Alam nga naman, di ka marunong mag-imbestiga. Yan nga kinakailangan dyan. Ngayon, noong 2019, natatandaan ninyo na imbestigahan yung PhilHealth. Di ba? Nakaraan taon. Kaya ito na-expose pa nung wala pa si Roque sa pwesto. Nung umalis na siya sa pwesto, kumandidato, natalo. Di ba? Ngayon, nung wala pa siyang trabaho at hindi pa nakakabalik bilang
spokesman, presidential spokesman, mga kaibigan, abay, siya ang nilapitan, kung matatandaan ninyo, nung mga nagbulgar sa WellMed, natatandaan ba ninyo yun? Yung kumpanya na, yung medical, paramedical laboratory, clinic, dialysis, and laboratory center. Dahil po sa katiwalian sa PhilHealth. Siya ang nilapitan ng mga whistleblower, kung natatandaan ninyo. Ang pangalan nun Brian Christopher. Dalawa yun isang lalaki, isang babae, si Lisel Aileen De Leon at saka si Edwin Roberto. Mga dati silang empleyado ng WellMed. Pero bandang huli, itong dalawang whistleblower na to ang naipit at tumahimik na po si Rockway. Nung maipit na yung dalawa. Siguro, nakausap niya yung WellMed, di ba? Ayan po, mga kaibigan. At dahil nagkaroon ng iskandalo noon, nag-imbestiga ang NBI. Pero ano nangyari, mga kaibigan? Nakalaya. Yung pong walang hiya na mga sangkot dyan po sa WellMed. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ako, ulit-ulitin natin wala ho tayong paniwala na yan pong issue na yan sa PhilHealth makatotohanan hanggang ngayon. Unang-una, makikita ninyo ang appointment. Di ba? Yung ipinalit. Meron ba akong question kay Giran? Wala. Huwag na natin siyang questionin tungkol sa WellMed kung bakit nakalaya yung inimbestigahan nila at sila ang dapat magsampa ng kaso. Di ba? Laban doon sa dati ng corruption na kung matatandaan ninyo nga, ang abogado na nilapitan noong mga nag-expose niyan ay si Harry Rockway, mga kaibigan. Ngayon, eto, talaga walang naipanalong kaso no? Abogado, pero parang si Topacio to. Mga kaibigan, walang naipapanalong kaso. Tsaka si Panelo. Lahat ng hinawakan ni Panelo nung kriminal Si Sanchez, di ba? Kulong si Sanchez. Ngayon, eto ang tanong. Isa lang ang tatanungin natin. Ito bang si Giran qualified sa pagkakatalaga sa pwestong pinaglagyan sa kanya? Siya ba'y kwalipikado o hindi? Yun lang ang tanong muna. Hindi ba, mga kaibigan? Kasi marami pa tayong pwedeng maging suspecha dyan kung bakit siya ang itinalaga dyan. Di ba, mga kaibigan? Qualified ho ba itong si former NBI Director Dante Giran na mapwesto sa PhilHealth o hindi? Yun ang importanteng tanong na dapat masagot. Ngayon, tayo ba magsasabi niyan kung siya'y qualified o hindi? Ba, siyempre hindi. Sino ba tayo? Hindi naman tayo ang batas, di ba? Sa madalit sabi, ang tatanungin natin, batas. Di ba? Kung itong si Giran qualified, siyempre, opisina ng gobyerno yan, bawat tanggapan ng gobyerno, merong requirements at qualifications, mga kaibigan. Ngayon, kung ang batas po ang ating tatanungin, ito ho ang nakasulat sa batas para magkaalaman tayo. Para malaman natin kung may value, may halaga ba
yung pinagsasasabi ni Soto at nung mga nagsasabing good choice daw, si Giran. Hindi natin, wala tayong personal na ano kay Giran. Kasi ang lagi natin sinasabi, ang dapat nating sinusunod ay rule of law. Pagka labag sa batas, hindi rule of law yun. Hindi ba? Mga kaibigan, halimbawa na yung sa rule of succession, pag ginulo mo yan, hindi rule of law yan. Mga kaibigan, kawalangyaan yan. Paglabag sa batas yan. Tayo ho, laging manindigan, sabi ko nga sa inyo, sa rule of law. Kaya gusto natin ng tao, kaya ayaw natin sa tao, baliwala yun eh. Ang importante ho, nasusunod ba ang batas? Katulad niyan sa pagtatalaga, sabi ko nga sa inyo, itong administrasyong ito, pinaka-notorious, pinaka-kilabot po itong administrasyong ito sa paglabag sa batas at sa saligang batas. Ngayon, ang tanong natin kanina, ito bang si Giran qualified na maging presidente at chief executive officer nitong bangkaroting PhilHealth, mga kaibigan? Yun lang ang tanong muna natin. Ngayon, itong tanong na to, batas ang sasagot. Diba? Ito ho nakasulat sa batas. Requirements under the Universal Healthcare Law. Ayan. Ang mga requisitos, requirements sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Batas, di ba? Pag sinabi mong law, batas. Ngayon, nakasulat po sa Section 14 nito pong Universal Healthcare Law ay ganito. Babasahin natin. President and Chief Executive Officer, sigiran yun, di ba? Of PhilHealth. Ibig sabihin, ito ho ang dapat na maging presidente at Chief Executive Officer ng PhilHealth ayon sa Universal Healthcare Law, Batas, Section 14. Ito ho ang sinasabi. Ano ba ang requirements? Ang sabi ho, upon recommendation of the board, the President of the Philippines shall appoint the President and CEO o yung Chief Executive Officer of PhilHealth from the board's non-ex officio members. Ang presidente niya sa rekomendasyon ng board. Anong board ito? PhilHealth Board ang tinutukoy dito. Kasi may board of directors yan. Ang rekomendasyon nakalagay dito sa batas, manggagaling sa board. Di ba? The President of the Philippines, yung rekomendado ng board, na nagrekomenda sa presidente, ang presidente naman ay mag-a-appoint. I-a-appoint niya yung inirekomenda. Di ba? The President and CEO of PhilHealth from the board's non-ex officio members. Ang sabi kanina ni Roque, mga kaibigan, meron daw 2 members dyan na hindi ex officio.
Kasi kailangan manggaling ang irirekomenda at itatalaga ng presidente na inirekomenda sa kanya ng PhilHealth Board, kailangan manggaling dun sa board na hindi ex officio. Mga kaibigan, itutuloy ko pagbasa. Sa madalit sabi, wala sigiran doon. Kasi unang-una, hindi siya board ng PhilHealth. Pangalawa, yun, hindi siya board, hindi siya member ng PhilHealth Board. Ngayon, ito, tuloy natin. Provided that the board cannot recommend a president and CEO of PhilHealth. Kung sakali na, halimbawa, ito, provided that the board, ang board ay hindi makapagrekomenda ng presidente at CEO ng PhilHealth unless the member is a Filipino citizen and must at least, eto na, 7 years of experience in the field of public health, management, finance, and health economics, or a combination of any of these expertise. Ito na naman, mga kaibigan. Yung una, hindi siya member ng board. Pangalawa, pwedeng mag-appoint ng presidente at CEO sa PhilHealth kung ito ay merong 7 taong karanasan sa larangan ng public health. Mga kaibigan, ano yung public health? Management, finance, and health economics, or a combination of any of these expertise. Pwedeng magtalaga presidente. Kung yung itatalaga niya, dapat merong 7 taong karanasan sa larangan ng kalusugan, pampublikong kalusugan. Management, pamamahala, finance and health economics. Siyempre, pag sinabi mong health economics tsaka finance, may kaugnayan ito sa pananalapi para sa pangkalusugan. Hindi basta pananalapi. O kaya, kombinasyon nung mga yun. May kombinasyon, or a combination of this expertise. Ibig sabihin, at least may dalawang, doon sa binabanggit, dalawa ron, kasama, doon sa itatalaga mo. Pasado ho ba? Sigiran sa tingin ninyo? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yun eh. Mga kaibigan, nakita ninyo? Narinig ko. Senyor Kat ni, alam niyang labag sa batas Pero dinidepensahan ni Roque. Merong yan. Tinatanong siya kaninang napanood ko sa balita. Sinasagot niya yung tanong na tungkol sa qualification. Meron siyang 7 years experience sa management. Hindi ho management ang tawag sa MBI. Di ba?
ang category niyan is law enforcement, mga kaibigan. Hindi ho management ang category ng National Bureau of Investigation, kung hindi categorize yan as law enforcement agency. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Eh siyempre, sasabihin mo, hindi ba pinamahalaan niya yung NBI dahil naging director siya? Oo, tama yun. Pamamahala sa law enforcement agency. Ang tinutukoy na management dito, kahit hindi ho nakadugtong sa salitang management, yung sinusundang qualification at saka yung sumusunod na qualification binabanggit, parehong may kaugnayan sa health. Di ibig sabihin, kung management ang pag-uusapan, kinakailangan merong makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, doon sa sinasabi ninyo maganda record, sabi lang nyo yun. Diba? At kahit ano pa sabihin ninyo, may batas eh. Ito ang dapat sundin. So ano ibig sabihin nun? Yung mga depensa nila, pagtatanggol nila kay Giran, hindi, sabi ko nga sa inyo, wala naman tayo we have nothing against former Director Giran. Ang problema, hindi ano yan hindi nasusunod yung batas eh. Meaning to say, labag sa rule of law yan. Hindi ba? Hindi dahil sa ayaw mo sa kanya o gusto mo siya. Sabi ko nga sa inyo halimbawa, sa pagpapalit ng presidency, yung rule, yung constitutional succession, mga kaibigan, halimbawa, di ba dapat pumalit kung tuluyan na maging baldado at inutil si Presidente Duterte, sino dapat pumalit sa palagay nyo? Kung kayo'y naniniwala sa batas. Di ba si Vice President Leni Robredo? Di ba? So, paano yung mga makamarcos? Sorry tayo. Di ba? Makabongbong ka. Walang kinalaman sa batas yung makabongbong ka Kasi sa batas nga, ginagarantiyahan din yan, constitutional right din ng tao na ma-exercise mo yung political belief mo kung kanino ka naniniwala. Isa yan sa ginagarantyahang karapatan ng mamamayan sa ilalim ng saligang batas. Pero, yung gusto mong mabaluktot ang batas para umayon sa gusto mo, ba hindi pwede yun. Yun paglabag sa batas yun. Labag sa batas yun. Diba? Labag sa rule of law. Ganon din ito. Diba? O diba, si Presidente Duterte, akala ko ba, sabi mo, the law is the law. Diba? Bakit dito, hindi mo sinusunod na naman? Nilalabag mo na naman yung batas. Bagal mo na nga magsalita. Pareho na nga tayo mabagal magsalita Kaya mas mabagal siya. Tsaka hindi na maintindihan. Di ba? Ngayon, bakit sa palagay ninyo, ganito ang laging reaksyon ng mga politikong sip-sip, lalo na yung mga kurap? Naku, kung narinig niyo si Soto kanina, mayroong portion na nagsasalita siya sa balita. Kung ano-ano, laban sa corruption, kailangan daw ang public official, tama yung sinasabi niya na kailangan malinis ka sa
sa pagpumasok ka sa public service. Tama yun kasi nasa batas yun eh. 6713 yun. Mga kaibigan. Ha? Pero si Soto ba napakalinis? Mga kaibigan. Kayo na magsabi. Di ba? Ngayon, bakit nila ginagawa yan? Yung kahit alam nila na malalabag ang batas, basta yung sasabihin lang nila, pabor dun sa pinagsisipsipan. Gagawin ba nila yun nang wala silang mapapala? Sa palagay ninyo? Umaayong ka sa labag sa batas, gagawin mo ba yun alam mong hindi nga lang ngayon, maaring sa bandang huli, mapanagot ka sa katarantaduhan pinaggagawa mo. Diba? Pero bakit ang mga katarantaduhan, kamukha yung ginawa sa ABS-CBN, labag, na pagkakait, na mapagkalooban ng prangkisa. Mabuti pa ako nakakapagsalita ngayon. Hindi dahil sa dinidepensa ko ang ABS-CBN, kundi sabi ko nga sa inyo, maninindigan ako sa rule of law. Hindi natin pwedeng sirain itong batas. Sinisira na nga yung batas papayag pa kayong ginagawa yan. Wala na tayong batas. Ginagawa na nga nila, alam naman natin, ginagawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin, basta gusto nila, kahit labag sa batas. Pero kayo ba maniniwala? O katulad si Roque, siyempre, spokesperson siya, di ba? Ng presidente. Kaya kahit labag sa batas, malaki kinikita niya ba? Kapital niya pa yan para sa personal niyang pakinabang, mga kaibigan, siyempre, kakampi siya ron. Pero ito, senador. Ang pinag-uusapan natin, senador, hiwalay na branch of government ito. Yan legislative yan. Na hindi dapat o kaya ay makapaninindigan ka sa panig ng batas kahit ito ay labag sa gustong mangyari ng nasa executive sapagkat hindi ka naman niya kayang tanggalin sa pwesto Dalawang bagay yan. Tatlong bagay yan. Kung sa bagay, may mapapala. Yun nga, sabi natin, maniniwala ba kayo na walang kapalit? Siyempre, may pakinabang yan. Diba? Pangalawa, baka yung mga masamang pinaplano, makasama sa agenda na siya maging vice president. Yan yung sinasabi natin mga kaibigan, hindi ba? Alam nyo, wala naman tayong karamihan ngayon, Kayo ba naniniwala? Ito, tatanungin ko rin. Na merong mga politiko na hindi naman nila talaga hangarin na magtagumpay ang gobyerno. Tatapatin ko kayo. Kaya baliwala sa kanila ang labagin ng batas. Total, ang mga Pilipino, mga gago naman ito karamihan naman sa atin Ang gandaldalan lang tayo Diba? At least kami pumapapil dito. Diba? Nakataya kami. Nakita mo, natanggal pa nga ako sa trabaho, diba? May nakataya. Diba? Itong mga ito, wala nakataya dito ngayon, bakit ayaw nila na magtagumpay ang gobyerno? Sinasang-ayunan kahit mali. Nagpapagamit. Kasi makikinabang sila pansarili nila. Pero ang gobyerno mabibigo. Kapag nabigo ang gobyerno, mabibigo ang bansa. Katulad ngayon, bigong-bigo ang bansa. Di ba, meron pa sinasabi, nakwan daw, hindi raw
kakansilahin. Yun po mga kontrata ng Inchik. Yan. Yun po mga kaibigan. Ayaw nila magtagumpay ang gobyerno. Yung mga nasa gobyerno mismo, lalo na mga politiko, karamihan yan. Ayaw nila magtagumpay ang gobyerno. Bakit nila gugustuhin magtagumpay ang gobyerno? Sentido komon. Paano yung ambisyon nila? Pag nagtagumpay, gustong-gusto nila itulak sa puro kalokohan. Yung mga nakaupo sa gobyerno, katulad niyan, nakikinabang na sila, pwede pa nilang ipahamak kasi magkakaroon sila ng pagkakataon. Nandun ang pagkakataon eh. Pero yung ibig kong sabihin, itinatag ang gobyerno sa mundo para sa bansa, hindi ba? Para bumuti sa ikabubuti ng bansa at ng mamamayan. Lalo na pag nagtatagumpay ang mga nakaupo sa gobyerno. Pero itong mga taong ito, itong mga politiko, lalo na itong mga sip-sip, sa kasalukuyang nakaupo ngayon, walang hinahangad to na magtagumpay ang ating bansa. Ayaw nilang gumawa ng tama. Yun nakaupo. Gusto nila mali ang ginagawa. Kasi makakasabwat Magagamit nila, makakasabwat sa kalokohan, pagkatapos, magkakaroon sila ng opportunity. Baka in the near future, makasali sila sa masamang plano. Ikaw ang magiging vice president, ikaw ang magiging presidente, ganun yan mga kaibigan At higit sa lahat, pag ang gobyerno nagtagumpay, wala nang korupsyon. Ganun yun Di ba? Pag ang administrasyon gumawa ng tama, tagumpay ang korupsyon. Tagumpay ito laban sa korupsyon. Pero pag puro mali, kamukha ng ginagawa ng kasalukuyan na kaupo ngayon ni Presidente Duterte, puro mali. Ang totoo, hindi pwedeng sabihin may ginagawa. Walang ginagawa. Kaya ngayon inuunahan na nila yung tao. Sinasabi ni Roque, once a month na lang daw, i-announce yung kung GCQ, MECQ. Mga kaibigan, di ba in-extend ng GCQ sa Metro Manila hanggang katapusan ngayong Setyembre? Mga kaibigan, at ito raw gagawin buwan-buwan. Bakit? Di na ba kaya lumabas kahit once a week? Mga kaibigan, alam nyo, yung mga, itong mga politikong ito, ayaw nila talaga, sila may ayaw na magtagumpay ang sambayan ng Pilipino. Paano ba magtatagumpay ang mamamayang Pilipino? Kapag ka nakaupo matino. Ayaw nila nun. Gusto nila walang hiya ang nakaupo. Kaya paborito nila itong administrasyong ito. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Alam niyo yung PhilHealth na yan, isang malaking tsubibo yan. Pinasasakay tayong lahat dyan para dyan mapunta atensyon natin. Kunyari, meron silang nilulutas na korupsyon. Sa dami ng korupsyon nangyari dito, mga kaibigan. Meron ba nakasuhan? Kayo ba maniniwala? Kahit na magaling ang NBI, sabihin mo, o kaya lahat ng agency ng gobyerno na pwede mag-imbestiga. Wala mangyayari dyan. Tandaan nyo yan. Yung lawak ng katiwalian, yung dami ng sangkot, ipupuwera mo yung mga ospital na nagkamal?
Ipupwera mo yung gaano karami yan? Kung hindi mo sila ipupwera, kung kasama sila sa mga makakasuhan, di ang laking tsubibo nito. Paano matatapos ang kaso? Sige nga, hindi ba? Ang talagang pwede mong gawin dyan talaga, kung totohanan, pakulong mo yung mga matataas ang pwesto dyan na nakasangkot sa katiwalian. Hindi ba itong si Duque, ano yan? Ex-officio yan ng PhilHealth, mga kaibigan. Ngayon, wala mangyayari dyan. Ito'y pantakip lang ito. Ano lang ito? Smoke screen ito. Baka nga yung pasok ni Giran dyan eh. Di ba nung sinasabi, yan daw, sabi ng mga senador, di ba? May mga senador na nagsabi, delikado raw yung mga dokumento. Baka sirain, alam niyo na, nakawin ng mga nakaupo. Pati yung dokumento nakawin para mawala ebidensya. Mali kayo. Ngayon, ang suspecha, baka kaya inilagay ito para ang mawala, hindi dokumento. Yung testigo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ho yung administrasyon na talagang kailangan takban mo ng takban. Bakit? Ang dami mong tatakban eh. Di ba? Walang ginagawa sa pandemya. Asan niya yung konkreto? Ano na? Di ba? Ano ba talaga, kuya? Ano mangyayari? Anong gagawin? Ano ginagawa ng gobyerno? Yun lang, announcement. Papalitan ko na. PhilHealth. Papakita ka sa TV, may pandemya. Sabi ko nga sa inyo mabuti pa yung China, nabigyan nila ng face mask nung umpisa pa lang. Tayo ba nabigyan ng face mask? Tapos, kunyari, tutulungan yung tao, gagamitin lang pala para manakawan ang gobyerno. Gagamitin dahilan pagtulong. Pero yung malaki, nanakawin. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, simpleng-simple lang Isipin nyo na lang, imbestigahan mo PhilHealth. Di ba, ang daming sangkot? Bukod sa mga opisyal, sana kung talagang totoo yan, yung mga opisyal muna. May kaso na sana. Wala naman Masama pa niyan, baka may mga testigo dyan mawala. Katulad nung nangyari sa Bilibid. Asan ang investigasyon? Meron ba? Yung kay JB Sebastian? Hindi, kriminal naman. Hindi. Kailangang imbestigahan mo yun. Yung motibo ng krimen. Ano yung motibo sa krimen ng pagpatay? Pinaniniwala ang pagpatay kay JB Sebastian. Ano motibo ron? Para wala nang makatestigo. Diba? Mabaliwala yung kaso, ganon, sa International Criminal Court. Ganun ba yun? Mga kaibigan? Dito, sa PhilHealth, di ba, sabi nyo, malinis ang record ni Giran Ewan natin, mga kaibigan. Sabi nga ano yun? The proof of the pudding is in the eating. Di ba, mga kaibigan? Paano natin malalaman? Di pa natin nakikita kung ano gagawin. Di ba? Unang-una, yung pagkakatalaga, questionable. Pero, wala naman tayong magagawa. May magagawa ba tayo? Alin? Kahit ano gusto nilang gawin dito, walang magagawa ang mamamayan kahit na bastusin tayo, lapastanganin tayo,
Yung gusto nila ang masusunod. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!